Kami niya mo sa mo. Gusto kong makauban ka sa madalakaw, sa madalakaw, sa kinambuhaton ko. Gusto kong makauban ka. Ikaw kanunay gitinguhan, hindi na kanunay ikaw man, ang hangin na giginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, sika ikaw. It's true, Lord God. Ikaw ang paso ug ang gugma, Lord God. And ikaw ang tinugdan sa tanan, Lord God, including ang mga kinabuhi, Lord God. So Lord, we thank you, Lord God, for everything that you have done sa buha, for your grace and for your mercy, Lord God, and even sa imong salvation na gipamit kay tanan, Lord God. Lord, we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maligod ka, maligod. May gabi sa tanan. Karon mo oy kalima kagabi sa atong service alang sa haya sa atong igsoon sa Diyos. Ang pamilya ni Bradicto nagpasalamat kayo dako kaninyo kay nagkahin mo og isa kamay ra nga higayon aron makaari diri aron pagduyog niining ilang kasubo. Kay bisan si Insa ang mahitabuan sa iyong nani nga ginay kasubo, nga ginay kaguol, kay isa bagod ang malipay o may metabuan sa iyong nani. Kapag ko'y nakita nga tao isang usa nga nagsipig ngisi kay namatayan siya. So, salamat atod pa sa pamilya ni Bradicto. Ang mensahe ni Brad Nini kagabi insakto gito kay matawag na ito nga realidad. Sa realidad kung may tabuan ta sa ingon ani na ano nagyoy pagsubok, paghilak tungod kay anaa sa kagoon. Gani atong balikon og basa katong iyang versikulo kagabi. Matod diri sa sinulat ni Apostol Juan kapitulo 11 versikulo 33 ngadto sa 36. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghukaw siya.
hain mang lubnganan ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali ngari o tanawa Ginoo, mitubag siya. O mihila si Jesus. Natay punto makuha ko Daniel. Nga naman nga nagpakita man ang atong Ginoong Hesus nga siya nihila sa kamatayon sa usalang kasugod na higala. Gani, pwede man niya nga pugngan ang kamatayon ni Lazaro kay Diyos man siya. Ini nagpakita igsuon sa una-una nga ehemplo sa atong Ginoong Hesus nga tungod sa iyang dakong gugma. Ang tubag nga nasa versikulo 36 ningon diri. Tungod niini ang mga tao miingon, tanawa, pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Kini nagpaila Ginoo nga ang atong Ginoong Hesus aduna gayoy dakong gugma. Muna nga nagpakita siya nga naghilak siya. Pero nga nung man niya tugot, nang iya magitugutan nga mamatay ang iyang so nahigala nga si Lazaro. Ang punto nga igsuon nga ang atong Ginoong Hesus ni Ari dili aron pugngan ang kamatayon sa iyang mga hinigugot. Atong mabasa gani nga si Lazaro iyang ibanhaw. Nagpasabot nga ang kamatayon iyang gitugot aron patagaan niya og laing kinabuhi. Kato una-una lamang kay nakita nato nga si Lazaro nabanhaw pero namatay siya pag-usap. Ang atong teksto ako kining giuluhan nga sa usa ka bersikulo. Philippians chapter 1 verse 11, verse 21. Kagaingon, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya lang kanako, ang kinabuhi, mao si Kristo. Ug ang kamatayon, mao ang pagdaog. Pero sa di pa ta magsugod, pag-apusahan. Mga iyong tao, ama sa Ginoo. Amahan nga langit nun, Diyos na binulaan. Ikaw ang Diyos na makagagawon, walay sama kanino. Isa ka pagamahanan ng Diyos. Kung ikaw ang nagakontrolar, Ginoo sa tanan, lakit na ang among kinabuhi. Ikaw ang naghatag Ginoo sa tanan, ikaw ang naghatag ka namo og kinabuhi. O Lord, ikaw sa ang magkuha ni Ino. Pangamo lang pagkabatong Ginoo na maghatag lang kami pagkay ko pasalamat kanimo. Tungod kay kung imo kami kuhaon ng kalibutan na sayod kami na nakikiandam alang ka naman. Kung sa Lord sa mga pagpadayon, ako nagpapayang pangayong ikaw gatag ka na mo o langit ng kaalam, inaagi sa imong balang spirito ang katudlo ka naman sa tinuray kapagsabot sa imong mensahe. Kusa, amo kang daykon, imayaon, salamatan sa ngalan namang sa among Ginoong Hesus. Amen. Ang atong teksto, atong title, kaya lang kanako, ang pagkinabuhi mao si Kristo. Diba? Ug ang kamatayon, mao kagaw. Arita sa pasaw na itong ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 1 ang ato sa unahan. Nagaingon rin. Kay nasayod kita, nga inig kaguba na niining atong gipuy-an nga payag, dinhi sa yuta. Sa kapitulo. Ang kagsulat, nagulagway sa usa ka kuloy-anan o balay ba. Kaginapuy-an nato diri sa yuta. O giulagway kini niya nga usa ra ka payag sa lain pagkasulti tulda. O giingon ang tigsulat nga nasayod kamo
nga inikaguba na niining gipuy-an nga payag ini sa yuta. Tinuod na. Kay kining tulda, sige ho nag-init bisan og ilang kabulan, malugti na siya. Magabok mag-isip. Kining payag, isa ra ka tuig sa gara. Kaya ka nang iyang haligi, anayo na siya. Kung iyang atok ganipa, matagtag na. Unang giingon sa tagsulat nga naatay balay, bisan kinsa man ang imong kahimtang, ang imong balay dinhi sa yuta, payagra. Atong ipadayon, unsa man kining payag nga iyang isgutan? Kay nasayop kita, nga nikaguba na ning atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta, nga mao ang atong lawas. Ang iya day gihilagwayan sa payag, mao ang atong lawas. Kaya ang atong lawas, dili gina siya maglugay dinhi sa kalibutan, o lingon siya nga nasayod ta na. O pasabot, nasayod ta nga mamatay kayo kita. Apan? Sumpay. Hatagan kita sa Diyos o puloy-anan dito sa langit. Kini may usa ka puloy-anan nga walay katapusan na siya gayud ang nagbuhat. Naay giandam ang atong Ginoo matod pa dito sa langit nga usa ka puloy-anan. Nagisgot siya og lawas nila. Dito na siya giandam na dili payag, kundili usa ka building. Usa ka building nga wala gam-a sa pinakabanggiitan o wala i-design sa pinakabanggiitan nga architect diri sa yuta. Isa ka building nga wala i-construct sa usa ka ilagdo kaayo nga engineer diri sa yuta. Siya mismo ang nagbuhat o kana mao ang atong lawas. Naatay lawas nagiandam sa Dios dito sa langit. Ang gitawag niya puloy-anan. So nakasabot nga dili ta kaayo mag-uon manggaling ta, pero anatay paglaog na kining lawasa may lisan. Versikulo 2, sa pagkakaron nang hupaw kita, kay dako kaayo ang atong tinguha nga masuluban na kita sa atong puloy-anan nga ato sa langit. Ako bitaw no, palabing tinuod. Ining akong lawas, ug mahimo pala, kailisa na ako sa Ginoo. Kay, inilaging kaedad ka ako 63. Iabot ang akong mga gibati 60. Salamat lang ako na, sa sinta niabot siya. Kaya ang uban, tatanon pa. Pero gidesign na sa Ginoo na nga kanang atong lawas, madugta, gina, kadugayan. Gingon niya diri nga, sa pagkakaroon ko nang hupaw kita, ganahan na kita nga, isa nga atong lawas pa. Ako ganit, ingon ko, Lord, di ko magmahay nga karon imo kong baon, kaya nga naman, lindot nga lawas sa imong gianda para natin. Sa pagkakaroon ng hupaw ta, pero pagabot sa panahon, makaingon ta, kini, muna akong ipangita. Ha? Versikulo 3, sa Ikadong Korinto. Kay kun, masunuban, dagod kita niini, di na kita mapalgan nga hubog. Kay kini nga itong lawas manggod, sa mata sa Diyos, atas makasasala pangalawas. Busa, ang iyang pananaw kanato, hubog. Kay ang atong lawas, dili pa man
mabalaan sa mata sa Diyos. So kung masunukan na kita niini, adili na tahubok, there is to kill na tayo. Arita sa versikulo 4 sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5. Samtang nagpuyo pa kita niining yutan ong puloy-anan. Atong lawas ha? Nag-agulo kita kay nabugatan sa alantuson. Tinuod din. Tinuod din. Samtang nagkinabuhi ta dinhi. Daghang kasakitan mo sa mga buta. Dili lang ingon nga problema sa kwarta. Pero tinuod na problema sa kwarta nga gugit daw. Labi na karon nga taas na kayo para dito niya watay kwarta. Mang-agulo kita sa tangi apat pakita ni ining lawasa. Ningon ang versikulo. Dagan mga tao dito, no? Labi na ining problematic. Sige lang. Malunggan niyo, bali na po sa bikas. Sa may tawanan niyo. Kaya, sakto nga, nagkagulo siya, wala siya magsunti mo sa iyang problema. Kaya kung ingon siya nga, anong tao na tao sa problema niyo? Kwarta, atayuta, mayroon ko ba? Mayroon eh. Atayuta, nakagulo po. Kaya bakit kwarta ka na? Ako'y balatian. Mani kasagaran nga ation na to. Ini balatian. Nay ako'y nailhan nga dili siya makatulog. Pero siya gaabot yung ba kada gabi eh. O niya, mamutana, sa may imong gibate. Grabe siya'y nakungubag sa lubot. Ngut-ngut kada gabi. Kapag yung siya, gulo siya kada gabi, hindi naman makatulog. Kunya, naingon niya nga, mag-antos na ka. At tukas bukid ay. Tuay mo na ng balay dito. Naka na mapaayo na. Ano siya? Hindi na ako isulti o singalan, kaya kailan niya matulog na. Pagkabot dito, itaw na ito nga, kwak, ito. Sa may problema niya mo. Kada gabi hindi ko katulog kayo. Magagulo ko kay sakit, kay hapdi. Yung sa hapdos. Atong panahon. Baliton. Ya, ingin itong bakot. Sabihin ko kaya. Pinigay mong ubag. Kaya. Tungod ang hinungdan ni ini. Kanang mga diin mo nato. Kay dito sa kalibunan, ang diingon nato, nalibang, yung kain, imong na, lingkuran. Ang imong buhaton, mag-ihaw ka o tulo ka manok, pagis. Unya, kanang tiil o liog, bili na sa inyo na, ang lawas dala diri. Ayaw na Paris ha, tulor, 5, 7, hindi Paris. Kaya na diri kaya ito nag-batbatan dito, para na maayo ka. Ayan, ito na. Pag-abot sa mga tulog adlaw, ibalik na po siya, gamawat ako ng dagway. Ano naman? Gamawat ang pwede mong dagway. Tanawa ko sa iyong lubot, be? Wala naman hubag. Wala lagi yung hubag mo sa lubot. Kung ibalhin man sa akong tangkugo. Wala ako. So, daghan po mga pangitabo bang sa tingin pa sa kalibutan, nag-aagulo pa sa nagkalain-lain lang ang problema. Nag-agulo kita kay nabukatan sa alantuson, dagang alantuson sa kalibutan. Pero kay santang buhi pamanta, niya pamanta ni lawasa, antuson na to. Patay mahimo. Pero mao lagi na,
sa ending ani may buwan ako. Dili tungod kay buot kitang mahubuan sa atong tan-ong lawas. Kung dili buot kitang masulkuban sa langit ng lawas aron ang may kamatayon lamyon sa kinabuhi. Mauna nga tingin ako kanina siguro abot sa inyo o gusto na ba mo aning lawasa nga suluban na mo aning lawasa? Ako gusto na ko. Kay sa unang mga niyaging mga buwan niandar ang akong hyperacidity. Halos tulo ka semana nagasud-an kog fish cracker. Anong buka ng fish cracker? Kay di man kakakaon og aslom. Saging bawal. Kabuhion man ka. Mangga o sa inununan, di ko kasudan. Una nga, kaya matikaon, di ko kasudan. Una nga, atin ako sa fish cracker. Ato ko sa manghuwan kay matikaon na sana. Fish cracker. Una nga, niyuglo ko lang lawas. Nagkakaroon gani, wala ko magkakaroon. Ano man, ang atong lawas, dunay alang tuson, dinhi sa yuta. Gani, buot na kitang masuluban sa magitong lawas. Kung di pa mahimo, pwede apamanta ng lawas. Hindi apamantaan yung kalibutan. Aron kuno, ang may kamatayon namin sa kinabuhi. Kanong lawas na ito ba? May kamatayon man eh. Namin sa kinabuhi. Kanong lawas na di namatay. Versikulo 5. Ang Diyos Versikulo 5 na. Ang Diyos mao ang nag-andam kanato alang sa maong kausaban o gihatagan kita niya sa iyang espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang kanato. Okay na ko kay gandaman ako sa Diyos. Paglawas. Okay na ko, initahin ko. Siya nag-andam niini. Unya, gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Muni ang mura o crucial ba? Kay dili baya tanan gihatagan niya. Kining espiritu sa Dios doon na lang siya gihatagan niini. O kining espiritu sa Espiritu Santo pasalig ni nga ang iyang gitagana alang nato maato. Kung wala kay Espiritu Santo, wala kay maimo. Pero kung saan man nato ni makuha, gihatag ni sa Dios pero kung saan man nato aron mahatagan ta. Diba? Tanahibaw na niini. Pero basig na ay wala makaibaw. Kay lagi, dili man ang tanan, gusto mo basa o Bible. Kaya kung nabasa ka o Bible, makahibalo ka niini. Dun saon nimo magawat ang Espiritu sa Diyos, ang Espiritu Santo. O bitaw nga, ang uban o katong lagi kung atong sutian, di man po sila maminaw. Kay kasagaran, allergic na lagi sa Bible. Pero kung magbasa lang sila Bible, masayod sila niini. Kung saan man nato, mamadawat nato ang Espiritu Santo, isulti na niya sa Epeso. Ato ni basahon, aron nga, kasi niya na naminaw, gusto niya nga makadawat ani. Epeso, Kapitulo 1, versikulo 13, nato sa 14. Ug mauusab kini ang midangat kaninyo, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kay Kristo, busa gibatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang isaad. Timaan nga kamo iya na.
Kung saan kuno nato madawat ng Espiritu Santo, mutuo ka kang Kristo. Mutuo ka kang Kristo, kagaan ka na ni. Pero dagan man mingon, katuo mami brad, kamura ba di ay? Ang pangutana, nagtuo ba ka nga si Kristo ra ang iyong manluluwas? Kana mo'y pagtuo nga iyang gipangita, nga siya ra ang imong tuuhan, nga siya ra'y manluluwas, wala na'y lain. Kunya, giingon diri, nga ang Espiritu nga iyang gihatag, iyang gipatik nato sa iya lang gitagaan, katong mituo kang Kristo. Iya lang gitato ba? Dili na siya pareho sa mga tato dinhi karon sa kalibutan nga makita. Ang uban nagpatato ilang panit mura nagtarpulin ay bisa kung sa nalaman ang ipatato. Gani nakakita ko sa social media mga babae kasagaran ubo tato ray katabon ang bra tato underwear tato ipakita pastigo kalibutan kakaingon sa ganahan tangtanaw. Mao na ang tato sa kalibutan. Pero ang tato, pati, nagihatag sa Diyos, dili makita. Holy Spirit na siya. Siya ra ang makakita, anak. Kung naa ka, anak, makita niya, ako ni. Pero kung wala kay patik, sa Espiritu Santo, natural, di ka iya. Sa giingon na, kung gusto mo makadawat ani, katong wala pa makadawat, ang ibutang diri, uuhi lang si Kristo, aron tagaan ka og Espiritu Santo. Atong ipadayon. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios. Hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Dahil ta ang iyang himaya. Kung atong basa ng Bible, ang mga saad sa Diyos daghan kaayo. Niya itong gitagaan lang niya, itong giandama lang niya. Kung naa ka aning Holy Spirit, makasalig ka, na makadawat ka sa tanan na giandam sa Diyos alang kanimo. Term karon nga bag-o kana makadawat kag dako ito nagpaldo niya sa mga nadungog na ko sa mga politiko ingon sila nga kabalag di ko madaog sunod basta kay paldo na ko yan ay nungutanan ako lang maayo man ron paldo mo ikot di na ko makapasa ng paldo Paldara o kinako. Awan sumagka nagotro. Ang tinuod nga kapalduhan, ana akang Kristo. Paldo man ka diri, kadawat kag milyon, bilyon, paldo man na. Pero, mawala lang na siya. Sa nidawat kang Kristo, nidawat sa Espiritu Santo, na ang tanan nga kapalduhan nga naman napakay kinabuhing dayon mawala sa ila. So kung gustong makadawat kinsa uuhi lang si Kristo. Versikulo 6 nagaingon busa kanunay kitang masaligon kaayo nasayod kita nasangkang ania kita ni ining lawasa, layo kita sa Ginoo. Kanunay siya nag-ingon nga, masaligon kita kaayo. Di ang ingon siya nga, kung yata aning lawasa, layo kita sa Ginoo. Correct na. Ano man? Ang atong lawas, dili pwede makapuyo dito sa gingharian sa Ginoo. Kay, payag rani. Matunas ni nga lawas, so dili na pwede dito. Muna nga ingon siya nga layo kita sa Ginoo. Maangko na to, tuan na ta
makitubangan sa Dios, lapit na ta sa Dios, kung makadawat na ta sa lawas nga sama kalingkod sa building nga gihimo sa Dios. Versikulo 7. Kay nagpinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kayo, kapila niya balik-balikon. Kita masaligon kayo. Ug palabihon nato nga mamiya kita niing lawasa ug makiguban sa Dios. Ako kita masina kung itong mga ikuha na. Ano, kuha na sila nakiguban sa Dios. Pero sana nga niya pamanta diri. Mabot ng panahon. Pero kanusta man nato? Kanusta man kita makikuban sa Dios? Kanusta man kita makikuban sa Ginoo? Kung masunuban na kita sa lawas, nakita niya. Makikuban na kita kaniya. Kanusta man namin tabo? Ato sa pasahon na ang sinulat ni Juan, Kapitulo 11, versikulo 11. Ningon siya diri. Isulti kini ni Jesus, umidugang siya gayod, umidugang pagayod siya pag-ingon. Ang atong higala na si Lazaro natulog. Apan wadto ako aron pagpukaw kanina. Kining mga matay sa kang Kristo. Ang iya ni Kristo. Lingon na siya nga nangatulog ra. Natulog ra ka. Unya, moabot siya ang panahon nga moari siya aron pukawon ka. Si Sister Luz, sa pananaw sa Ginoo, natulog ra na. Moabot na panahon nga moari si Kristo pukawon na siya. Aron suluban na sa lawas nga makiguban na niya. Amen. Anang higayuna unya, madawat na niya, madawat na nato ang lawas na dili na mo ila o kakapoy. Lawas na dili na mo ila o sakit. Lawas na dili na mo ila o high blood. Ako, ang asawa, pulos may mga maintenance. Kaya atong lawas ron mo ila pa masakit. Bisag di ta gusto mo ila, magkaya ila di masakit sa ato. Inig, kung naa pa may mga akong gagmay, yung bata nga gagmay ba nga, huling man ginagkita ka. Diba? Ari ko be, huling mo na ako ng kitaka sa akong lolo. Pagtanaw, Losartan, 50 milligrams. Ito na lang po sa pitaka ni Lula. Pasig na Paghuling, ang Nudipin, 5 milligrams. So, ang ating lawas, kakinahanglan na na, kaya kung di ka mo inom na, mutuyog man po lang yung kalimutan. Ako bitaw, sa diyang nakakapodya ka, ga-duty sa Pico, dagan man nakakiila na ako anak. Gabi ko magtuo nga, ano maning akong katman, dili. Mukalit lang siya ba? Niya ang akong magtamura, makahanap. Hanap na akong tinanawan. Igo basig init lang eh. Usod ko sa opisina kay aircon. Wagi ka usaban, maurag yapon. Tawag ko sa balay. Padali sa kong ahos diri. Kaya ahos man ang first aid sa kasong dugo. Ganito niyagi si Brad Dentor pag voluntaryo, di ba? Nalain siya dito sa Fellowship Center. Ako siya may punayon ng ahos. Pausap niya dua ka buo. Mauna siya ang first aid, pero first aid na nga. Inangangin ka na yung maintenance. Ito nga, ay nakakita na kung membro. Nahilagot. Kan? Sino po kira ka? Tingnan ko niya. Ano man? Una makagaya. Hindi kayo maramag ba nga akong ulo ba? Pag siya diha, dito na di ay, pag off na ko, nagka-check up na ko.
ganito mo taas ang imong dugo. Wala may pamilyang high blood ha. Wala may pamilyang diabetic. Ang sakit ra magpaila sa imo. O na nga, sa bersikulo ganina nga, nakagulo kita. Labi na sa balakian. Saan ka man, naniya pamatayan ng lawas. Busa gusto na kita na ubiyan ng lawasa. Na sukuban na taglawas na wala na makailaw pala tiya. Gani sa akong nabawaan na si Sister Los Mark heat stroke ang iyang heat stroke ba? Ang hinungdan. Ang high blood siya. Muna nga, matod pa ni Apostol Pablo sa Roma 14, versikulo 7 nga to sa bansa. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi o mamatay lamang sa kaugalingon. Usa na sayad kita nga maabot magyud ka nato ang kamatayon. Ningon si Apostol Pablo, inanglan walay usa ka ninyo nga mamatay, mabuhi, mamatay. Sa iya lang kaugalingon napasabot. Mamatay lang ka nga wala kay karelasyon. Imo-imo lang ba? Mabuhi ka sa kalibutan, wala kay relasyon. Mamatay ka sa kalibutan, wala ko kay relasyon. Dili relasyon buya-buya, dili ang pasabotan. Wala kay relasyon sa Ginoo. Nagpasabot nga samtang buhi pa ka, makikrelasyon na ka sa Ginoo. Kaya ingon siya, kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. O kung mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Usa, buhi o patay, iya kita sa Ginoo. Pagpasabot, samtang buhi ka, iya na ka sa Ginoo. Kaya kung mamatay ka nga dili ka iya sa Ginoo, automatic. Dili gani ka iya sa Ginoo, buhi pa ka. Samot na, ini kamatay na. Diba? So, kanang wala pa'y klaro na relasyon sa Ginoo, klaruhan na ninyo sa buhi pa. Balik ta sa proseso. Kung saan man nato nga makapag-relasyon ta sa Ginoo, balik ta sa proseso. Ana sa Juan versikulo 1, Juan 1:12. Apan katong midawat o misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod ng mahimong mga anak sa Dios. Mao na proseso, mao na ginabalik-balik nato. Sa tanang magwawali, nanuman, wala na may ibang proseso maghihatag ang Dios aron nga makakapagrelasyon ka kaniya. Dawatan si Ginoong Hesus, mamay gisulti. Ang mudawat kaniya, midawat o musalig kaniya, gatagan niya sa katungod ng mahimong mga anak sa Diyos. Kay relasyon, kay anak naman ka. Mudawat lang ka ni Jesus, musalig. Wala nilaing pang proseso. Kung anak na ka sa Diyos, muna yung makaingon kita nga, ang amahan, mo na imong magbalantay. Walay amahan nga ang iyang anak iyang ihatag sa kalabutan. Bantayan ka sa amahan kay siya naman ang imong amahan. Magbalantay, no? Ini pagdawat kang Kristo. Naalang na sa imong kasing-kasing ba? Kaya na ay mga himlo sa Bible nga mudawat lang ka kang Kristo, musalig kaniya, mahimo na kang anak sa Dios, mahimo na kang linuwas, kaya nga naman, may relasyon ka na sa Dios. O asa man nato makita ka ng mga ebidensya nga kung mudawat ka kang Kristo, musalig kaniya, mahimo ka ng iyang anak. Ato na mabasa sa ang example nasa Lucas. Ato ni basahon kay aron makahibaw kita
kay bono kini kinang tanan o dili ko tanan na kay bono pero basit na ay uban gawa ka makaibaw. Pero sa proseso mudawat lang ka mosalig ka Hesus. Ani ay example. Lucas kapitulo 23 versikulo 39 ngadto sa 43. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, bibiyay-biyay kanila. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Aniya kita din gisilutan sa morang silot. Apan angay kanato ang silot, magipahantang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya way sala. Umiingon siya kang Hesus. Hesus, inumdumi yung taon ako kung maghari ka na. Kasi tubag sa atong Ginoong Hesus. Iingon si Hesus kanina, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto kas paraiso ang tanan. Unsa man gibuhat sa kriminal? Iingon na siya nga, Hesus, inumdumi yung taon ako kung maghari ka na. Nagpasabot, pinawat niya si Ginoong Hesus, ingon nga iyang hari. Isagikan niya si Ginoong Hesus, nga mooy iyang manulukas, makalukas kaniya. Wala. Dawaton lang. Kay kining kriminal gani. Dili gani ni siya maayong tao, kay kriminal ko. Masa may tubag na Ginoong Hesus, ingon ba siya nga, oy, dili ka na ako datas para iso kay saan na binuhatan niyo mong kriminal ka? Dito sa uban nga bahin sa kasulatan, kawatan ni silang duha. Yung kawat kay krimin man. Kawatan sila. O mingon nga kawatan ka dadong ka na ako. Dili ay. Basta mingon nga na. Basta mingon nga, pagbuhat sa maayo niya, makabuhay ka na. Pagbuhat sa maayo, aron nga dadong ka na ako sa paraiso. Wala. Wala ko siya mingon nga, sa reliyon ni mo. Wala siya mingon. Nagpasabot, isang kinsa nga tao, mo ilala kang Kristo, mo dawat, nga iyang hari o iyang manluluwas, automatic, adto ka sa paraiso uban niya. Ano na yung proseso? Dawata. Sige nung Hesus, ano yung proseso? Ayun na nang, pero ano yung lagi requirement? May requirement. Gusto mo na requirement, Brad? Lisod ba na? Usa man na yung requirement ko dawat, pagtuo. Mo buha pa batas sa ating commandments? Di. Sa may requirement. Kabasa na ito nasa Roma 19. Mutuo ka kung saan idawat ka. Kung saan may gibutang diyang isa ka word. Mutuo ka sa kasing-kasing. Mauna siya ang requirement. Kung magdawat ka kang Ginoong Hesus, kinanglan, kinasing-kasing. Pero sa uban, isod na naman. Bingon sila nga, brad, mutuo na dahi kaniya, mudawat. Iwas na, kasayon. Dili sayon. Nga naman, dili sayon, mubuhat kag kinasing-kasing, masupak sa imong kabubuton. Kinanglan, kinasing-kasing ang imong pagdawat. Dili kay, mingon ra ka nga, ipadawat ko ni Siano, dawat ko niya ni Hesus. Dawat na lang po ko kay, ano madali? Kung nakaw na sila kay, lingasa, dili na gikan sa kasing-kasing. Ikan na sa imong gatikoon. Ipadawat ko ni Alan, sumay-sumay ko sa iyang gisulti. Idawat na naman po ko kay usahay, makadagan po tadiya, pasultas kwarta. Sa pagtuo, dator ko. Ano napagdawat, ikaw na sa imong baga, wala sa kasing-kasing. Ang requirement mo rin, kinasing-kasing lang na dawaton si Jesus. Kung dawaton mo si Ginoong Hesus, kinasing-kasing mo, salik ka niya, siya ray manluluwas,
Sa imong kinabuhi, wala lain. Then, tagaan ka niya Holy Spirit. Katong Holy Spirit, mutoy, kamailan nga, ang tanan niyang gitagana ka nimo, imong madawat. So, ingon diri na sa atong title, kay alang ka nako ang pagkinabuhi mo si Kristo ug ang kamatayon mong pagdaog. Mudaog ka, inikabot sa kamatayon nimo, daog ka nga naman kung naa na si Kristo sa imong kinabuhi. Kung sa may madag-an nimo, inig kamatay nimo, kung naa na si Kristo, kay gitaganan nimo, katong lawas na dili na madunog, ano isa sa imong gidagan? Kung ay mga panalangin, paigi sa wali ni Gatini kahapon, magulawan to adin. Ay tinuod nga paldo ka. Kutuan na gagito sa ingon siya nga, adi lang kutuan na mo. Kaya kasi kung niya kakot kung pagtilon kung mga gulawan ni Bidyan ako na sa kaya. Busa ang tao nga naanak kay kang Kristo. Ngano nga sila sa wala niya pugni ang kamatayon. Kaya dili niya wala siya moari aron ang kamatayon niyang pugnan kay kanina kasi natin siya kamatayon. Ang iya lang nga inig kamatay nimo tagaan kaniya laing kinabuhi. Nga madaugon. Ano man, di pa ta mo daw kung iya pa ta diri. O ito ningon nga ang kamatayan mong pagdaog. Anak na ta mo daog. Umubiya na tani kay butana. Diyan na kadaugan. Kay matod pa diri dili pa ta ano tay kadaog ano? But dili himpit. Ang kadaugan nga naangko nato dinhi na dili na ta ukma sa silot. Kadaugan na siya. Pero ang hingpit nga kadaugan kung nasa looban na taglawas natuwa na ta sa langit kauban sa Diyos. Busa katong wala pa nakadungog apan wala pa tinguha una-unaan ninyo na ang kamatayon anytime maabot. Kay basin maulihin ang tanan. Samtang aniya pa ka una-una sa isulti sa Diyos. Saligi ang naluluwas. Gawata siya sa kinasingkasing. Kay inikiya di mo nining kalibutan na magmandaukon ka matod pa sa Bible. Kung diri ang imong kinabuhi murag pildiro kay anak kanunay sa kahimtang nga daw bukat kayo. Bukat ang imong ginapasan nga mga alantuso. Apan pag-abot sa panahon mudaog ka nga naman. Hindi kabot na sa panahon nga pakatulugon na ka sa Ginoo. Wari siya sa tukmang panahon pukawon kayo ang ihatag kanimo ang kadaugan. Amen? Amen. So, pagkakanto ang Ginoo. Amin talay kong amahan. Salamat Ginoo na iusap nimo ang among una-una pahin sa kamatayon. Kasay kami Lord nga kung kami imo nang kuhaon ang imong mga saad Ginoo dili kayo pakyas. Kung kay ikaw sa ka Dios na dili mamakat. Nakagiandan ka na mo Ginoo. Isa ka lawas Ginoo na makapuyo diya sa imong ginahiyan. O ang tanan nga kadato nimo maamo sa. Usa amo kang salamatan ya amo kang daygo sa kamata. Yatag kanimo ang imana. Bilang sa ngalan sa Jesus. Amen. May gagawin sa I rest assured that then that we have a house
ang the heaven. At isalig daw ito sa tumboy nga Diyos. So sa mga upasapa, niya tanan sa pagpanindog, and let's worship our God and sing the goodness of God. We sing, I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. We sing all my life. Yes, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have learned in the goodness of God. I sing all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. And your goodness is running after. It's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. And I'm gonna sing of the goodness of God. Love gusto nga bang pagmabuhay ko? Yes, Lord God. You are faithful and you are true, Lord God. And your goodness is running after us, Lord God. Salamat, Lord God, for reminding us, Lord God, kung sa kakamaayo, kung sa kakamahanan sa mga kinabuhi, Lord. Nga i-reassure me nimo, Lord God, that if you salig mi diha kanimo, na may puy-anan dito sa langit, Lord God, uban kanimo, Lord God. And Lord, we thank you and we love you, Lord God. And we pray na always na ma-bear sa among mind, Lord God, to glorify only your name, Lord God, as we live in this earth. This was and pray to Lord Jesus Christ. Amen and amen.
Oh, di. Isang gabi eh. Mga bata. Hello, yan. Nabuhi na po mo. Alas 6 so kamata. Ay.